Pero tayo ay nagdudusa na po sa ekonomiya po natin dahil po dito sa pagpihit po at pag-akap po sa mga ginagawa po ng Amerika po dito sa bayan natin. And ito po ay talagang lalala pa po ang ekonomiya po natin dahil po ang Amerika ay going into recession, pati ang Japan po. Prof, alam mo, usap-usapan ngayon itong ang desisyon ng Amerika na kung kailan, wala tayong tiyak kung hanggang kailan mananatili itong inilagay po nilang US Typhoon missile system, o kung hindi ako nagkakamila, mas kilala itong mid-range capability launcher dito sa ating bansa, Prof, na kung maalala natin noong Abril i-deploy dito sa ating bansa. Tama ho ba, Prof? Well, ito pong Amerika po ay pinaglalaruan po ang ating bansa. Katulong po itong mga nauutusan po nilang Filipino proxies po nila. And delikadong-delikado po itong sitwasyon na nililikha po nitong Amerika dito sa Pilipinas at sa rehiyon ng Asia. Ito po ay alinsunod po sa doktrina po ng Estados Unidos, yung tinatawag na Wolfowitz Doctrine, na kahit pa pong anong mangyari, wala silang papayagang tumapat po sa kanila, pumantay sa kanila bilang superpower, bilang world hegemon. Ay nakikita po natin ito pong after World War II, sunod-sunod na mga gera na ginagawa po ng Estados Unidos sa Asia, sa Middle East or West Asia, sa Europa ngayon, sa Ukraine, para pigilan ang mga mapayapa namang pag-unlad po ng ibang mga malalaking bansa tulad ng Russia, and dito sa Asia at China. Yun lang po ang dahilan nila na ayaw nilang magkaroon ng kapantay sa poder sa mundong ito. Kahit po mapayapa tulad ng China, at natural na nagpapalakas lang po ang China para sa kapakanan ng sariling bansa at sa kanyang rehiyon at sa mundo po natin. Positibo po, pero hindi po pumapayag ang Amerika na ito'y mangyari. So ito pong nakikita natin na double talk ng Estados Unidos at ng mga Filipino proxies nila about this balikatan missiles na dinala po dito noong Abril. At sinabi ng malinaw na malinaw po ng ating Army spokesperson noong Hulyo, US missile system to be removed from the Philippines by September, itong buwan na to. Pero dumating po ang September, talagang pumihit po ang Estados Unidos, as reported by Reuters and many other sources, and by US military spokespersons too, that the missiles will be staying in the Philippines for a while. Ay yung for a while po pwedeng 2 taon, pwedeng 5 taon, pwedeng hanggang dumating ang gera na dinidisenyo ng Estados Unidos. And very unfortunately, yung ating mga official security establishment leaders like the retired General Anyo na ngayon ay head ng National Security Council po, ay niloloro, pinaparot, ine-echo yung sinasabi ng Amerika po ngayon na hindi po gagalawin ngayon yung nandiyan na po na missile launchers, yung Typhoon missile launchers ng Amerika. Ngayon, ang pangalawang puntos na importante po dito ay ito po ay kanilang pinapanatili dito, at ngayon actually tinitraining po ang Filipino operators po nito galing sa ating armed forces. Yan ang dahilan po kung bakit pinahaba po nila yung paglalagay po nitong missiles na to, so that to anytime the Americans are ready, meron silang personnel na makakapag-mando po nitong mga to. Unfortunately, of course, for the Filipinos, it is useless for national defense because only the Americans can use it for their interests, for their whatever purposes they may have. Kasi po, ito ay lahat kailangan may satellite guidance, may priming ng mga cruise missiles, halimbawa na ilo-launch dyan sa Typhoon missile launchers. And so it's really for the American use. Why the Philippine authorities today are accepting this
because nag-warning na po ang Russia nung Hulyo pa po. Si President Putin ng Russia ay nasabi nga na yung mga missiles dito sa Pilipinas makes it a satellite client state of the Americans, and this will put it in the crosshairs of Russia. Ang North Korea walang sinasabi, pero behind what Russia is saying is really North Korea also, dahil po ang gagawa po ng kanilang mga depensang aksyon ay North Korea dito sa region and before the Russians enter the picture. Ang China din po nagbigay na po ng babala at pag-aalalang statement na tungkol dito sa mga missiles nito, dahil po these are directly aimed at sa aking pagkaalam, ito po ay nakalagay sa may lawag na napakalapit po sa Taiwan at sa southern coastline po ng China, kung saan ang industrial base po ng China ay nakalagay. Yung mga industriya nila ay nandyan sa Guangdong, sa Shenzhen, sa Fujian, and so on. Kaya po it is very sensitive. Now, sasabihin po ng Filipino proxies in defense of this deployment that this is to defend against China. But what has China ever done to threaten the Philippines? Pero paglagay po ng American missiles po sa Pilipinas, ito ay direktang pananamba, is that the right word in Tagalog? Threat to China already, and China has to react. And so this is a situation that I think we should, as Filipinos, think about very carefully and take action. Yung aming think tank at aming hanay po ay naglunsad po ng anti-bases campaign simula po nung nakaraang taon, nung Hunyo. Tinutuloy po natin itong taon, at ang susunod na kagagaling lang namin nung Agosto sa Cebu for the anti-war, anti-US bases Congress, at kami tutuloy sa susunod baka sa Nobyembre sa Cagayan de Oro, General Santos. Sa General Santos po, wala pong deklaradong US military base. Pero matagal na pong handa at hinahanda lalo ngayon yung airport po doon na noon pa man ay matagal na pong ginawang C-130 capable. Lalo hong hinahanda po ngayon for even more modern US planes. So ito po ay nalalagay sa peligro talaga ang buong Pilipinas, 120 million Filipinos. And it can be as near as next year, kasi two years ago may American general, si Minian, nasabi ang gera laban sa China ay magsisimula sa 2025. Pero yung iba naman sabi 2026, yung iba naman the latest that I have monitored is 2027. Alam po ninyo, ang Amerika po ay dehado po sa defense capability dito sa rehiyon natin sa China. Kaya naghahabol po ang Estados Unidos. Ang Navy po ng China at Coast Guard po ay mas malaki po kaysa sa Estados Unidos, at nakakonsentrate po dito sa rehiyon na to. Kaya wala pong laban ng Estados Unidos sa labanan sa China. I think that's also very clear sa ating nakikita po sa girian dyan sa mga Escoda Shoal at sa Ayungin Shoal, na ang Amerikano po ay umaatras sa mga pangako na i-escort ang mga ships natin. Kaya po ang ginagamit po nila ang Pilipino at Pilipinas po dito sa kanilang agresyon dito sa rehiyon po natin. Let us be reminded that ASEAN is keeping quiet, but they are very, very unhappy with what the Philippines is doing, allowing itong mga missiles po dito sa bansa sa teritoryo ng Pilipinas, at nagiging magnet po sa kaguluhan, tensyon, init ng ulo tungkol dito sa mga missiles na to, at baka eventually pati ang buong Asia at ASEAN ay mahigop po dito sa problemang ito. Yes, Prof. At yun nga ang issue dyan, dahil walang immediate plan yung Amerika na tanggalin yan, ang itong missile launcher na ito na nabanggit mo nga nasa sa Lawag.
Ang tanong ngayon, kung sakali mang matutunan ng mga Pilipino yung itong kagamitang ito, may posibilidad ba na ibibigay ito sa atin? Hindi po, kasi even now, ang suggestion po ng Amerika ay bilhin po ng Pilipinas po ito. Ano? And sunod naman kaagad itong si Gibo Teodoro, Defense Secretary, dahil po natapyasan po ang ating defense budget kasi talaga namang hirap na hirap po ang bansa sa budget po natin at pati ang ating mga ginto na reserve na pangsuporta po sa ating peso at sa ating ekonomiya ay nagbebenta na po, ano, napalihim, mabuti lang na-report na po sa publiko. So ang ekonomiya natin talagang napakasamang masama, ano. Pero pati itong mga missiles gusto po ni Gibo pay buy now pay later plan, ano. Ito pong lahat ng skema po ng Amerikano po ay kasama na po ang negosyo ng Amerikanong defense industry po diyan. Yan ay paulit-ulit kong pinapaalala sa taong bayan. Pati free trade agreement ayaw po pag-usapan ng Amerika. Free trade agreement with the Philippines and the US, between the Philippines and the US, dahil po kailangan natin mag-export para masuportahan po ang ating mga magbubukid, mga fruit growers and so on. Pero kahit free trade agreement, ayaw man upuan ng US with our trade officials. Ang gusto nila po, ang inaalok po nila, yung mga armas, yung mga warplanes. $33 billion po ang nilalatag nilang mga offers sa Pilipinas. Of course, you can pay the next 20 years, 25 years as if kaya po natin even today to even think about that. No? So, yan. Buy now, pay later naman ang iniisip ni Gibo Teodoro. Pero Prof, ito bang missile launcher na ito nag-iisa lamang? Ilang ano ba, batay sa monitoring mo, nalalaman mo hinggil sa mga ipinadala, i-deploy ng Amerika dito sa ating bansa? Well, wala po tayo nakikitang impormasyon kung ilan po ang nilapag po dito nung balikatan exercises po nung Abril. No? We just get reports that these launchers are here. I suppose sikreto po nila kung ilan po at kung meron pang ibang dumarating, we don't know. So napakarami pong mga sikreto po itong mga US military bases po sa Pilipinas. Kaya pinagbabawalan nga tayo mga usisa po diyan sa area na yan. So we don't really know how many. But certainly kung nag-aalala na po ang Russia at ang China, ito po ay sufficient numbers to make them concerned and consider it a threat. Oo, at bukod nga sa bilang banta sa China at sa ibang lugar din, 'di ba? Sa ibang mga bansa, ang mga ganitong uri ng mga mid-range missile launcher ay talagang nakaka-alarma, nakakabahala. Yes. Well, ang Russia malayo-layo kaysa sa China pero nag-aalala kaagad ang Russia tungkol dito sa missiles na to. I've been reviewing yung ranges ng mga missiles na to. And of course, ang primary immediate nakikita po ng mga analysts na target ay southern China. But obviously it can reach as far as certain targets in Russia. And of course, North Korea. Ang North Korea hindi masyadong napapag-aralan po dito sa atin pero ito po ang pinakahanda po na mag-operate po dito sa region natin laban sa mga threats sa kanya at sa mga allies niya ng China at Russia. Paano po, ano pong mga reaksyon naman ng mga kapitbahay nating mga bansa hinggil nga dito sa mid-range missile na ito? Well, ako I'm in touch at I have regular meetings with some ASEAN countries who are very polite and very quiet pero nababanggit po talaga sa akin. I can name one country siguro that I have been communicating with or has been communicating with me about these concerns dahil po sa think tank natin, yung Asian Century Philippine Strategic Studies. At malinaw po sa kanilang mga binabanggit po sa atin na alalang-alala po sila dahil po mapayapa po sabi nila ang ASEAN ngayon. Lahat ng mga bansa ay nakikinabang po sa pagbangon po at pagprogreso ng China
Ang Indonesia may fast train na, ang Malaysia may East Coast rail line patungong norte, patungong Thailand and all the way to China. Ang Laos may bagong trend din from Laos to China. Everybody is, of course, China is the top trading partner, almost $1 trillion per year with ASEAN. So everybody's very happy with the situation here. Ang naiiwanan po ang Pilipinas dahil po kumalas po doon sa mga kasunduan sa China, $22 billion sa kasunduan with Xi Jinping noong Enero 2023 sa napakaraming mga proyekto. At yung ibang mga proyekto talagang kinanselan na po dito, yung Mindanao Rail, 1,100 kilometer circumferential Mindanao Rail, Bicol Express, yung pag-aayos po ng Bicol Southern Railway po, yung tawag natin dati na Bicol Express, nakansela na. North Rail, nakansela na po. Napakaraming project, hindi po nauulat ng malalaking media, pero tayo ay nagdudusa na po sa ekonomiya po natin dahil po dito sa pagpihit po at pag-akap po sa mga ginagawa po ng Amerika po dito sa bayan natin. And ito po ay talagang lalala pa po ang ekonomiya po natin dahil po ang Amerika ay going into recession, pati ang Japan po. Kaya yung mga pangako ng Japan at Amerika na halimbawa yung Clark Subic Railway, yung mga Luzon Corridor Economic Development, lahat po yan nababawasan na po ang mga proyekto. Yung isa, yung Luzon Economic Corridor, from 25 projects, binabaan po nila sa 10 projects na lang po. And we don't know if the 10 projects will push through, given the financial and economic crisis of Japan and the US. There was nothing wrong in working with China. We have 2 bridges across the Pasig. 4 na bridges po yan dapat. Di sana ngayon nakatulong na yung dagdag pa na 2 tulay across the Pasig sa napakatinding traffic po ng Metro Manila. Pero lahat po yan kinansela dahil lang po dito sa pagbabalik po ni Bongbong Marcos, nila Gibo Teodoro dito sa tanikala sa leeg po natin na pinihit po ng Amerikano. Huli na lang bago ko ipasa kay Partner Admar Prof, bukod ba sa Pilipinas, may mga bansa pa dito sa Southeast Asia na may nakadeploy ng mga mid-range missile launcher? Wala po dito sa ASEAN, sa nakikita po natin. At itong Japan po, ito po ang isang gustong lagyan po ng Estados Unidos ng missile launchers din. Well, it's not very clear kung anong relasyon ng mga programa nila para sa missile launchers sa Japan at sa Pilipinas, pero may coordination po yan. Yung South Korea mas nag-aalangan po tungkol dito sa mga missile launchers, but yun din ang plano ng Amerikano. It is all part of the Americans' ACE plan, Agile Combat Employment Plan, na kanilang pinapakalat po ang mga missiles po nila dito sa First Island Chain, sa Japan, sa Pilipinas, sa South Korea kung makakapasok po sila doon. And then sa Pacific Islands, sa Tinian Island, yung dating ginamit po sa Second World War na isla, na base militar ng Amerikano na airfield na kung saan inilipad po, kung saan lumipad po yung Enola Gay na nagbomba po ng nuclear sa Hiroshima, ay kanilang binubuhay para malagyan din po ng mga missiles po dyan para mapilitan ng China na mag-target ng napakaraming mga target at mabawasan po yung maaring mga target po sa Guam at sa Amerika mismo. And so that's the strategy ng tinatawag na ACE, Agile Combat Employment Strategy po nila. Well, we can discuss if we have time another strategy that they're developing, but yung pagnanakaw po ng mga barko ng China, mga merchant ships ng China, kasi aminado po ang Estados Unidos na dehado na po sila sa bilang ng warships po at merchant ships. China has 5,500 ships. The United States has a few hundred na lang po. Including merchant ships ito, hindi lang warships. Kung warships po, China has 400 warships. America has 280 to 300 warships na lang po.
So talon-talon na po ang Amerika kung ano-anong mga stratehiyang iniisip nila para mailunsad po nila yung laban sa China, but so far they're not being successful. But that is the reason why they're doing this. So maraming ibang areas po nilang i-deploy ang mga missiles po nila, but I don't think it's going to succeed anyway. Prof, magandang umaga, si Admar po ito. Yes, Admar. Baliktanaw lang tayo noong 80s kasi minsan ang nag-deploy ng mid-range missile ang Estados Unidos dyan sa Europa, particular sa Germany na ikinabahala ng husto talaga ng Russia at maaring maging mitsa nga dito sa nuclear war, pero hindi po ito na ituloy at nagkaroon nga ng INF Treaty. Ano po ba yung reason, sir, kung bakit nag-deploy noon ang Estados Unidos doon sa Germany? Tapos ano yung naging dahilan bakit nagkaroon ng treaty? At kailan ba ito na nabuwag, no, ang kasunduan dito po sa mass production nito mga mid-range missile launchers po? Well, yung INF Treaty, yan ay nabuwag sa initiatibo po ng Estados Unidos at hindi po ng Russia. And I think ito sometime in the year 2000. And ang dahilan po dyan ay hindi po kasama ang China sa INF Treaty. At ang Estados Unidos noon pa man po may strategiya na po na mag-deploy po dito sa Asia nitong intermediate range missiles, ano? And so nangyari na po nga ngayon after retreating from the INF. And when the US retreated from the INF Treaty, napilitan din ng Russia. And of course, yung deployment ng missiles ng Estados Unidos sa Germany is a threat to Russia. But when this was proposed to be installed also in Ukraine, doon po nagsimula po talaga ang paghahanda po ng Russia dito sa gera nila sa Ukraine, ano? So nakikita po natin sa lahat na to ang peligro po ng deployment nitong missiles at yung actual threat po sa mga bansa kung saan inilalapit ng Estados Unidos itong mga missiles na to. So that is the bone of contention now in Ukraine, and patuloy po ang Estados Unidos to press this deployment ng mga missiles po. In Finland, they want to deploy. And again, malakas ang reaksyon po ng Russia po diyan. This is all part of the US campaign again to reassert itself as the global hegemon. To insist on the Wolfowitz Doctrine, which I explained earlier. And hindi naman po papayag ang China o ang Russia. And the fact is the global majority, yung mayorya na karamihan po ng 193 members of the United Nations are supporting the new world of the multipolar world na Russia and China are sponsoring, na mahihiwalay na po yung US hegemon from the rest of the world, at kung tatanggapin ng Estados Unidos, magiging isa lang siya sa mga major superpowers na sa iba-ibang rehiyon nang maging maayos po ang takbo po ng mundo po natin.